Mula sa pagiging role player of the bench hanggang sa pagiging isang franchise player sa ngayon, si Shai Gilgeous-Alexander ay maraming sakripisyo at pagtitiis na ginawa bago siya napansin at nakilala. Despite sa pagiging 11 overall pick niya na mataas yun kung tutuusin, palagi nga siyang nababaliwala at walang recognition na napapala kahit na maganda ang kanyang ginagawa. Well, ito ang storya ni Shai Gilgeous-Alexander. Simulan natin sa kanyang pagkabata. Si Shai ay nagmula sa Toronto, Canada. Well, di na rin ako magtataka kung bakit siya naging atleta dahil ang kanyang ina na si Charmaine ay isang track and field player na nagkumpit noon sa 1992 Summer Olympics. Noong mga 12 years old pa lang si Shai, siya at ang kanyang pinsan ay tinetrain na ng kanyang ama sa basketball. Padala silang isama nito sa mga ligang labas sa lugar nila sa Toronto. Dito ay nakakalaban nila ang mga di hamak na malalaking bata at mas may edad sa kanila. Well, ibang klase ring magturo ang kanyang ama dahil sinasamahan niya ito ng mga motivational speech para lumakas ang kanilang loob. Pagtungtong niya sa high school, siya ay naglaro para sa Sir Allan McNabb Secondary School. Subalit hindi niya nagustuhan ang programa dito, kaya't lumipat siya sa US para sa Hamilton Heights Christian Academy sa Tennessee noong 2015 dahil ibang level na ang kompetisyon dito. Sa buong senior year niya, dito ay nag-stand out siya ng gusto. Sa kada laro nila sa kanilang home court ay sinisigaw ng mga fans ang acronym ng pangalan niya na SGA. Dito nga nagsimulang tawagin siya noon na nadala niya ito hanggang sa college at NBA. Sa huling taon niya dito ay nag-average siya ng 18.4 points, 4.6 rebounds at 4.2 assists per game. Mataas yan mga boss kung susumahin. After high school, siya ay naging isang 4-star recruit lang sa college na akala nga ng karamihan sa Florida siya magtutuloy ng kolehiyo dahil dito siya unang nagpakita ng interes. Subalit nagulat siya dahil may ilang mga college team ang humahabol sa kanya gaya ng Kentucky, Kansas, Syracuse, Texas at University of Las Vegas. Dito mo masasabing hindi pala basta-basta player tong si SGA dahil ilang malalaking university sa Amerika ang pilit siyang kinukuha. At dito nga nagwagi ang University of Kentucky dahil ito ang mas pinili niya. Well, alam naman natin mga boss na dito nanggaling ang mga pinakamagagaling na NBA player mula noon hanggang ngayon. Sa unang season niya dito ay pang-reserba nga lang itong si SGA. Pero kahit na pang-tapal nga lang siya ay nag-average pa rin siya ng 30 minutes per game. At kumamada sa unang game niya ng 24 points, 5 rebounds, 4 assists at 5 steals kontra Louisville. Noong unang tapak ni SGA sa college mga boss ay long hair pa siya. Pero sa sumunod na season ay pinagupitan niya ito. At marami nga ang nakapagsabi na kaya niya ginawa ito ay ito na daw ang hudyat na siya ang maghahawak ng timon para sa team at makakaalis na siya sa anino ng pagiging isang 6-man, 2 starting point guard. Siya ay naging consistent contributor para sa naghihingalong University of Kentucky dahil nagkaroon nga sila ng 4 na losing streak sa season na ito. Despite sa kanilang pagkatalo ay kumamada pa rin si SGA ng 16.4 points, 4.9 rebounds at 4.6 assists. Dahil dyan sa pangunguna niya ay nakapasok nga ang Kentucky para sa NCAA tournament. Matapos silang makalusot sa first round at second round ng tournament ay nakapasok nga ang Kentucky sa Sweet 16. Dito ay nakaharap nila ang Kansas State at tinalo nga lang sila nito matapos magbintis ang isang 3-point shot attempt ni SGA sa huling bahagi ng quarter. At ito na ang huling laro ni SGA sa college. Tapos nito ay nag-declare na siyang sumali sa 2018 NBA Draft. So napili na nga si SGA bilang pang-11th overall pick ng Charlotte Hornets. Pero sa mismong gabi na ito ay agad nga siyang na-trade papuntang Los Angeles Clippers. Kapalit nga nito si Miles Bridges at 2 future second round pick. So dito nga sa Clippers ay halos lahat ng kanyang game ay umiscore siya ng double figures. Nariyan nang makakuha siya ng 2 sunod na 24 points kalaban ng Portland Trail Blazers at Golden State Warriors sa regular season. Pero ang lahat nga ng ito mga boss ay hindi niya mai-convert sa panalo. At dyan nga nagsimulang magduda sa kanya ang Clippers management kung karapat dapat nga ba siyang maging isang franchise player. Pero nagawa pa rin niyang madala ang Clippers sa postseason game. At dito ay nakaharap nila ang Golden State Warriors sa first round. At sa game 4 ng serye ay dito gumawa siya ng 25 points career high. Subalit pinadapa nga lang sila ng Golden State sa postseason na ito matapos silang talunin sa game 4. Sa buong season niya sa Clippers ay nag-average siya ng 10.8 points,
3.3 assists at 2.8 rebounds per game. Pero sa kabila ng matinding naiambag niya para sa Clippers ay hindi nga ito nakita ng management at tuluyan nga nawala ng tiwala sa kanya ang mga ito at agad siyang inilipat papuntang Oklahoma City Thunder noong July 10, 2019. Sa Oklahoma mga boss, si SGA ay patuloy pa rin sa pag-score ng double digit every game alongside with Chris Paul at Dennis Schroeder with averaging 19 points, 6.2 rebounds, 4.1 assists at 3 steals per game. Dito ay mas nag-improve pa si SGA sa kanyang mga finger roll at mid-range shot. At nakatulong pa dito ang kanyang 7-foot wingspan para maging best rebounder sa kanyang posisyon. Although dinedevelop pa niya dito ang kanyang 3-point shot, na kada taon naman ay patuloy ang improvement. But despite sa improvement ng kanyang game ay marami pa rin ang napapataas ang kilay dito kay SGA dahil hindi daw nababagay ang playing style niya sa OKC. Pero ang lahat ng ito ay nabago. Natameme na nga lang ang lahat na nagdududa sa kanya. Yan ay matapos siyang umiskor ng 42 points career high noong February 24, 2021. Panalo kontra San Antonio Spurs, 102-99 final score. Pero habang patapos na ang regular season, si SGA nagkaroon ng isang injury sa kanyang paa. Dito nga tuluyang hindi niya natapos ang season na ito. Sa pagbabalik naman niya bago magsimula ang 2021-2022 NBA season, si SGA nag-agree nga sa 5-year contract extension na ibinigay sa kanya ng OKC na nagkakahalaga ng $172 million. Tumabot pa nga ito sa ngayon sa $207 million dahil si SGA ay napabilang sa All-NBA First Team noong May 2023. Mula noon, si SGA naging isang unstoppable player at nakuha na niya ang simpatya ng tao na matagal na niyang inaasam. At isa sa mga patunay dyan ay nang mapasama siya sa kanyang kauna-unahang All-Star selection noong 2022. Ang 25 years old na batang ito ay patuloy pa rin sa pag-angat ng kanyang karir sa NBA, kasamang ibang mga batang player sa roster ngayon ng OKC. At kamakailan nga lang, siya ay isa sa mga naging key player ng Canada para sa 2023 FIBA World Cup. Subalit nagtapos nga lang sila bilang pang third placer matapos silang talunin ng USA. Well, ang istorya ni SGA ay masasabi nating makulay. Dahil mula sa posible na siyang matawag noon bilang isang draft bust, binago niya ang pagtingin na ito sa kanya ng mga tao. Dahil sa kanyang determinasyon at sipag, ay nagbunga na nga ang kanyang matagal nang pinapangarap.